Pinusuan ng milyon-milyong netizens ang mini-vlog ng isang lalaki na taga Manila. Hindi kasi pagiging in at cool ang kanyang binibida, kundi ang pag-alaga sa kanyang pamilyang naratay sa karamdaman. Ang nanay niya may demensya o sakit sa isip. Si tatay na-stroke pa at ang ate sa baga naman inatake. Kinaya ni Pat lahat yan dahil para sa kanya. It's okay not to be okay. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin today. Alam kong hindi niyo po kami pababayaan ni Mama. Ganyan ang bawat umaga ni Pat. Ginagawa niyang mas exciting. Good morning. Dapat daw palaging good vibes para pumasok ang maraming blessing. Nasaan dimple mo? Ito, dimple. Ang pagiging positibo ng pananaw sa buhay ang mantra ni Pat. Dahilan bakit marami ang humahanga sa kanya. Hindi nawala ang pagiging masayahin. Kahit pa anli ang problemang dumarating. Kakayanin niyo ba ang araw-araw na ginagawang ito ni Pat? Ang alagaan ng kanyang nanay sa lahat ng pangangailangan. Bukod pa dyan ang magdamagang puyatan. Dahil lagi niyang tinitignan kung puno na ang diaper ng bedridden niyang nanay. Ay, ako si Pat. Samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo ang aking diskarte kung paano ko pinapaliguan si Mama. Dahil hirap na siyang maglakad at nasa taas kami kaya dito ko na lang siya pinapaliguan. Mahirap dahil ako lang mag-isa ang gumagawa nito. Sumasabay pa yung sakit ng likod ko. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin maging matibay. Ito ang mini-vlog na ginagawa ni Pat. Pagtanggal daw ng bagot at mayroon ding purpose. Paano mo mailalarawan yung ginawa mo dun sa video na yon kung bakit ang daming nanood? Na-inspire po siguro sila kasi po lalaki po ako tapos ako po yung nagpapaligo sa mother ko po. Mahirapan naman ako ng paulit-ulit. Paulit-ulit pa rin akong lalaban. Hindi Sa video na ito, marami ang umiyak, ang ilan naawa at nakarelate pa nga. Meron ding may masabi lang, pero mas marami ang humanga sa kanyang pagiging mabuting anak. Sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat po. Sa tatay kong may sakit din na nasa probinsya, magpakatatag ka papa. Marami pa akong plano para sa inyo ni Mama. Dumating pa sa punto na sa isang kwarto, 3 pasyente ang kinayang alagaan ni Pat. Ang nanay niya may Alzheimer's, brain aneurysm at hydrocephalus pa. Kumusta yung nanay mo ngayon? Ang mother ko po ngayon is, yung huli niyang findings na sakit is hydrocephalus po. Inoferan po kami na kailangan operahan, lalagyan po ng shunt para po dun sa tubig. Kaya lang ang percent po ng survival is 30% lang po. Kaya inuwi ko na lang po sa bahay. Ah, ganun. Sinusulit ko na lang po yung
Ang kanyang tatay biglang na-stroke at sakit naman sa baga ang umatake sa kanyang ate. Dagok at hamon na hindi niya tinakasan. Bakit namatay ang ate mo? Nung time po kasing nagkasakit po yung mother ko, sumabay po yung father ko po. Tapos may 3 po siyang anak, na-stress din po yung ate ko sa naging sitwasyon namin. Kasi sa ano lang po kami, isang kwarto lang po kami. Nakikita niya po yung nangyari sa pamilya po namin, na-stress po siya. Anong kinamatay niya, yung actual na sakit? Sa lungs po, komplikasyon hanggang sa naging cancer po yung sa baga. Ilan ang naiwan niyang anak? 3 po. At sino nagpapaaral doon ngayon? Nandun po sa father po. Kwento ni Pat, siya rin mismo nagulat bakit parang bigla naman ang pagsubok ni Lord. Maayos naman daw ang buhay nila noon. May trabaho si tatay, malusog din naman si nanay. Nakakaipon din siya sa kanyang trabaho. At ang atin niya may sarili ding pamilya. Pero isang araw, parang promo raw sa cellphone. Ang mga problema na biglang nagdatingan. Only ang notification ng bad news. Unti-unti ko pong nabenta yung mga gamit ko, yung motor, camera. Binenta ko po siya para makasurvive po kami. Hanggang naubos, umabot po sa time na yung marami po kaming gamit pang luto sa bahay. Nilalako ko po siya sa palengke para po may panggastos po Naubos kami. din yun. Naubos din po. Paano mo kinaya yung only problema ninyo kung wala ka nang maibebenta? Gaya po ng normal na tao po, may time po na pasuko na po talaga ako. Pero no choice po ako, hindi ko po kailangang sumuko kasi ako na lang po yung lakas ng pamilya So po ano namin. nga ang ginawa mong paraan? Nagbasa po ako ng Bible. Hmm. Tapos lahat po ng tanong na hindi ko masagot, doon po nasagot. Kaya po, mas lumakas po yung loob kong lumaban po sa buhay. Pero sa nangyari, matapang na hinarap ni Pat ang pinakamabigat na tungkulin na inatang ng kapalaran sa kanya. Bawat araw na pinagdadaanan ni Pat, naisipan niyang i-video at i-upload. Ang gusto lang naman niya ay magbigay inspirasyon at manghikayat sa marami na mahalin ang kanilang magulang. Marami ang naantig. Nakita ko yung kanyang dedikasyon, pagmamahal, para alagaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Noong panahon na yung nanay ko rin may sakit na dementia, ako yung nag-alaga. Kaya kung naghahanap ka rin ng sagot, subukan mong manahimik sandali, magbukas ka ng Biblia, baka ang hinahanap mong kasagutan, nandun lang pala. Bumuhos ang tulong at biyaya mula pa sa ibang bansa, galing sa mga Pilipino rin na humanga sa kanyang kabaitan. Ang naghatid lang is yung asawa ni ma'am na nasa Dubai. Kasi same situation daw kami before, kaya na-inspired si ma'am sa mga video natin. Bakit may balita ako na ang dami-daming donasyon pero pinamigay mo din? Ano yun? Opo, ma'am. Kasi po, nag-start po yun sa mga nasa abroad po, nagpadala po ng mga diaper, mga gamit medical. Sobrang dami na rin pong nagpapadala. Kasi po, ma'am, experience ko din po yung kay mama ko na wala po akong pambili ng diaper. Yung sa tindahan po doon, humihingi lang po ako ng mga karton. Ayun po yung pinapalit ko para maging diaper. Umabot po ako sa ganung punto, yung wala po akong malapitan, wala po akong pambili ng diaper para kay mama. Kaya po, ayun, parang ano, ma'am, yung, alam ko po yung pakiramdam eh. Pakiramdam po ng wala pong malapitan, nahihirapan. Dahil wala pong pambili ng diaper, ganun po. Kaya, pinapamigay ko po. Masarap sa pakiramdam na makapagbigay ng tulong kay Kuya Pat kasi sobrang appreciative talaga niya. And alam kong hindi lang isang pamilya yung natulungan ko dahil siya yung tipo ng tao na hindi ipagdadamot yung blessings na natatanggap niya sa iba. Pag naaalala mo yung mga panahon, naiiyak ka talaga. Sobra po, ma'am. Kasi sobrang hirap po ng pinagdaanan po ng pamilya po namin. Sobrang hirap po. Parang hindi po kaya ng normal na tao po yung pinagdaanan.
Kasi ma'am, yung mother ko po nagsisisure po siya, nung may hydrocephalus. Nakikita po ng father ko tsaka ng ate ko na nangingisay po yung mother ko. Opo ma'am. Tapos yung ate ko po sobrang payat na, yung father ko makulit kasi na-stroke po siya. Nahirapan pong gumalaw. Nakikita po nila yung mother ko na ganun po yung sitwasyon. Kaya sobrang hirap po talaga para sa akin. Ginagawa ko na lang po nun, lalayo na lang po ako, lalabas ako saglit, doon po ako iiyak. Hindi ko po pinapakita sa kanila na pinanghihinaan po ako kasi sa akin lang po sila kumukuha ng lakas. Pero dahil sa dasal at ngayon na malapit ang loob mo sa Panginoon, kinakaya mo. Sobra po, ma'am. Hi, ako si Pat. Ito naman ang aking mama. May sakit na aneurysm, Alzheimer at hydrocephalus. Dalawa na lang kami dito sa bahay. Pero may isa pang katotohanan na matagal nang inilihim ni Pat sa kanyang mga taga-subaybay. Habang inuubos niya ang sariling lakas para alagaan ang kanyang pamilya. Ang sarili pala niyang katawan ay unti-unti na ring bumibigay dahil si Pat mayroon na rin palang sariling karamdaman. May mga gabi na umiiyak ako sa sakit ng katawan ko. Natatakot ako. Natatakot ako hindi dahil sa mamamatay ako, kundi dahil paano kapag nawala ako? Sino ang magpapakain kay mama at kay papa? Grabing pagsubok ang pilit nilalabanan ni Pat. May pag-asa pa bang matatanaw sa pamilya ni Pat kung puro dilim at problema ang dumarating? Magiging okay not to be okay pa kaya ang motto ng kawawang binata? Hi, ako si Pat. Ito naman ang aking mama. May sakit na aneurysm, Alzheimer. Sa mundo ng social media, isang lalaki ang unti-unti nang nakikilala dahil sa kanyang kakaibang content na diretsyong sumasapul sa puso ng mga netizens. Isang vlogger na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. Yan si Pat. Ang kanyang page pinangalanan niyang Pat on Earth. Sa likod ng kamera ay kanyang sariling mundo na unti-unting pinapabigat ng matitinding problema. Tandaan mo, mapalad ang taong nananatiling matatag at tapat sa kabila ng mga pagsubok dahil Maraming nagtatanong, bakit nga ba Pat on Earth? Simple ang sagot niya. Sa mundong ito, walang exempted sa hirap at dusa. Lahat tayo may pasan-pasan. Ang kaibahan nga lang, pinili niyang bitbitin ang sa kanya nang nakangiti at may pag-asa. So bakit nakangiti ka pa rin? Ang dami mong problema. Ano po kasi mas malakas na po talaga yung pagharap ko sa mga problema ngayon dahil sobrang marami po akong na-realize po sa buhay. Ang masakit lang, habang inuubos ni Pat ang kanyang lakas para pagalingin at arugain ang kanyang pamilya, sariling katawan na pala niya ang sumisigaw ng aray. Si Pat na-diagnose na may lumbar spinal stenosis. Isang medikal na kondisyon kung saan sumisikip ang espasyo sa loob ng spinal canal na nagdudulot ng matinding pressure sa kanyang mga ugat. Sa kabila ng matinding hirap, nakahanap si Pat ng paraan para lumaban. Ito ang pagbablog. Ang Pat on Earth Facebook page ay naging bintana ng kanyang buhay para ipakita ang realidad ng tulad niyang mahirap. Masakit, nakakawala ng pag-asa. Pero iba siya. Mas nakaka-inspire ang makita na isang may sakit pa ang nag-aalaga sa kapwa may sakit. Isang araw lang bago ang ating panayam, sunog naman ang muntikang umabo sa kanilang tahanan. Kailangan naming nilabas si mama at nakikita nyo nga ako dito na nagmamadaling tumakbo. Paano kasi merong sunog dito sa amin? Ang content ni Pat ay hindi namamalimos o nagbebenta ng awa. Ito ay katotohanan na ang buhay ay puno ng sorpresa. Sa kwento niya na tinatangkilik ng marami, nasusuportahan niya ang kanyang pamilya. Hinanap ni Pat ang daan para lumaban. May mga araw na talagang masakit ang katawan ko, nahirapan akong gumalaw. Pero ang vlog ang bumibili ng gamot para sa amin. Ang vlog ang nagpapakain sa amin. At higit sa lahat, kapag binabasa ko ang mga comments, doon ko nararamdaman na hindi ako nag-iisa.
Katuwang na ngayon ni Pat ang kanyang nobyang si April sa pag-aalaga ng kanyang pamilya na tulad niya may pinagdadaanan din pala sa buhay. Para patuloy ding matustusan ng medical niyang gastusin sa sarili at pamilya. Hindi siya umasa sa donasyon. Sinimulan ni Pat ng isang proyekto, ang paggawa at pagbebenta ng sariling brand ng mga sombrero. O di ba? Ang gandang idea, di ba? It's going to be okay. Yun ba yung napatunayan mo na talaga? Yes po, ma'am. Subok na subok ko po yung words pong nasa cup po na yun. Bakit nga ba it's okay not to be okay? Dahil kung hindi po tayo okay, doon po tayo mas natututo. Doon po mas lumalakas po yung pananampalataya natin. Mas mas nakikilala po natin yung tunay nating lakas. At ayun din po yung aral na unti-unting humuhubog sa pagkatao po natin. Everything will be okay. Alam nyo, binili ko tong sombrero na to hindi dahil kailangan ko lang ng sombrero. Binili ko to kasi sinusuportahan ko yung adikain ni Pat. Saludo ako sa iyo, Pat. At dahil sa 30 taon na ang Rated Corina, para sa iyo ang t-shirt, Rated Corina 30, ang aming libo-libo-libong. Thank you po. Meron kaming pabigas at bibili pa ako sa iyo ng cup. Thank you po, ma'am. Ang buhay ni Patrick Orcales ay hindi kwento ng pagkatalo sa sakit, kundi isang malinaw na tagumpay ng isang tao na handang labanan ng lahat, maging karamdaman alang-alang sa pamilyang minamahal. Ang kwento ni Pat ay paalaala para sa mga anak at magulang. Kapag naglalaho na ang mga memorya, kapag sumusuko na ang katawan at kapag pagsubok na ang humahadlang, may isang bagay na hindi kailanman matitinag o mabubura. Ito ay ang dakilang pagmamahal na hindi dapat talikuran o ipagsawalang bahala, lalo na sa mga mahal natin sa buhay.